Ano ba pinaggagawa mo at nagmelo ang Daryl Yap? Actually, pareho naman kaming binash. Lalong-lalo na sa akin, maraming nagko-comment doon sa mga post ko. Ganun ka walang modo. Doon sa almost 6 na dekada in this business, ano ang masasabi mong lessons learned? Dapat naging masunurin akong anak. Nagrebelde din ako sa tatay ko. Nung magkahiwalay kayo ni Michael, hindi mo na consider to fall in love again? Nung una, hindi. And then, it's fleeting. Minsan, oh Lord, bakit wala? I'm sure may dahilan din kung bakit. Siguro, hindi ako po pwedeng may partner. Hindi mo ako pwedeng sigawan. Mari, I have one personal question. Are you friends with your ex-husband? Are you friends with his present partner? No. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. She's one of the best actresses in the country. A very good director, a mother, a grandmother, and a dear friend. Mga kaibigan, let's all welcome ang nag-iisang Gina Lahar! Thank you. Thank you, Mari ko. Thank you, Mami. Actually, Thank this you. is your second time on the show. Second time ko, kaya nga sabi ko, Yes. meron pa bang itatanong sa akin si Maring Aster? Sabi ko, Alam mo, second inuulit. time, dahil nung unang guest ko dito, halos nabulat-lat na natin lahat. Nabalatan na kita doon. Nabalatan mo Dito na ako tatakpan doon. na kita. Okay, salamat, salamat. Alam mo, Mare, na-impress ako doon sa bago niyang movie. Actually, ang bida po ay si Gerald Napoles, Love Ngo. Love ngo. Directed by the controversial Daryl Yap. Di ba? Alam, kilala ko yan. Na he doesn't care being boss. He doesn't care kung what people will say against him or anything about him. Lately, nagulat ako during the press con. Nagmelo ang Daryl Yap. Nanibago ako kasi because of the influence ng isang Gina Alahar. Ano ba pinaggagawa mo at medyo nag-tame at nagmelo ang Daryl Yap? Alam mo, Mara, hindi ko alam kung gaano yung ang pwede kong sabihin. He has an ongoing case. Yes. So, ayoko naman makadagdag pa Oo naman, ng oo kung ano. naman. Actually, pareho naman kaming binash at that time. Lalong-lalo na sa akin, maraming nagko-comment doon sa mga post ko, sa aking mga accounts. Minsan, nagpo-post pa sila doon sa photos ng mga apo ko. Ganun ka walang modo. Siyempre, masakit yun, ano? Masakit sa pakiramdam. Inisip ko na lang, yung pangbabash na yun, naging close kami ni Daryl because naging comfort namin yung isa't isa. Because of what he has gone through and yung pinagdaanan ko din noon, sabi ko nga sa Panginoon, kung ito yung purpose ko, kung siya yung assignment ko sa mundong ito, okay sa akin yun. Meron man mabago sa kanya, masaya na ako doon. As instrumento ka. Ako yung naging Yeah, instrumento. Kaya nga sabi ko sa iyo, madala ko na lang siya sa church. Yun na lang yung kulang. And of course, di ba, I don't want to push him naman, I don't want to force him naman. Pero naniniwala ako na in God's own time, in His perfect time, it will happen. Kasi alam ko naman na nangyayari naman lahat ito for a reason. It's not coincidence, hindi Yes. naman. Pero coming from him, nagulat ako. Kasi, of course, kasi you're known for being so motherly, tapos caring. You got the respect from him. Kaya din siguro siya nagkaroon ng strength para matanggap lahat ng nangyayari sa kanya. Is because also of the seed that were planted in his heart. And also, sabi ko sa iyo, Mare, ang daming pastor sa church namin na talagang pinagdadasal ako, pinagdadasal siya. Of course, lahat ng taong involved, hindi ba?
kasi nandun lang naman tayo para sa peace. Peace of mind, peace of heart. Tapos yung ibang tao kasi minsan hindi nila ma-delineate yung trabaho sa personal. Aminin na natin, Mare. People, especially Filipinos, us, are judgmental by nature. Ano ba feeling natin? Magaganda ba tayo? Magagaling ba tayo? Wala tayong kapintasan, Wala di ba? tao, perfect tayo, no? But anyway, kumusta ka na, Mare? Okay. Ang tagal na ng kwentuhan na ngayon ko lang kinukumusta. Mabuti naman, mabuti Okay, naman. I know Mare. you're so busy. Well, yes and no. Oo. Hindi naman busy-busy na walang pahinga, Mm-mm. kundi tama lang, nakakapahinga, nakakapagtrabaho. Hindi katulad dati na puro trabaho, Yes. and you're looking forward to rest. Now it's well balanced, I think. Age na rin siguro, parang, di ba? Well, I agree with that, Mare. We know how to slow down a bit, Yeah, di ba? yeah, Slow tama down a yun, bit, Bang. di ba? Kaya ko pa ba ito? Oo. Hindi na. So, medyo tanggi na, Oo. no? Ganyan. Pero hindi katulad Pero naandun doon. pa rin yung challenge, Mare. Nasa challenge pa rin tayo, di ba? Of course, Nasa challenge oo. pa rin tayo. Pag nawala siguro yung Oo, challenge, oo. Mare, parang napaka-dull na ng buhay natin. There's no more purpose na wala na tayong pwedeng gawin. We have to be excited pa rin naman Yes, sa always. mga dapat nating gawin. At nasa challenge sa ginagawa Sa mo. ginagawa. Yes. Oo. That's why here, Oo. meron mga nagtatanong sa akin, bakit tinanggap yung ngo? Di ba? Oo, Ganon. oo, di ba? Of course, katulad ganun sinabi ko. It's a challenge kasi makasama ko si Gerald, comedy yung pelikula, Yes, hindi yes, ba? yes. So para naman ma-challenge At may ako, mensahe. hindi lang ako Puro dramatic drama. Yes, actress, hindi lang ako mataray na mother-in-law o mataray na lola or whatever na laging pinapalabas sa mga soap operas na paulit-ulit ang storya. I can do other things, you know. Because you're I an can do- actress. Yeah. At I isang can do mahusay na comedy. actress. Award-winning actress. That's why I'm thankful nga with Viva kasi nga they cast me in this kinds of role dahil before this, dun sa Everyone Knows Everyone, the one Yes, of Alessandra yes. De Yeah, Rossi, yes, I watch diba? it. Ibang klase Yes. din naman yun. Alessandra De Rossi ang director. Ang director. Yes, And also, she's one of the actresses. Yes. Natutuwa ako na nakakabalik ako sa pelikula, nakakaarte ako ulit. Na first love ko naman yan talaga. Mare, you started in this business when you were 8 years old. Doon sa almost 6 na dekada in this business, ano ang masasabi mong lessons learned? Siguro unang-una dapat naging masunurin akong anak. Nagrebelde din ako sa tatay ko at the time. Lalong-lalo na when it comes sa pag-ibig na yan. Sa mga kabataan, noon at ngayon is kapag kinontra sila ng magulang nila, hindi ibig sabihin ay kinokontra ka na all your life. Kundi siguro meron lang wisdom yung magulang. Na gusto i-share sa'yo, don't take it bad. Don't be against your parents. Kasi mas nakakaalam sila. Pangalawa, ay isinentaboy muna ang pag-ibig, hindi nag-asawa ng maaga. Yun ang gusto kong mga dapat kong sigurong nangyari, you know. Sa mga pag-artista, siguro din mas naplano dapat yung career. Oo. Yung ganun, kasi meron minsan mga mali Merong mga nandun ka na, kala mo you're almost there, and then biglang, tsup! Merong mangyayari Madiderail. Madiderail, Oo. hindi ba? And then, si Tito Ronald kasi, Constantino, our dear Tito Ronald, Constantino. I remember him. Siyempre, di ba? At the time when he was my manager, I was separated from Michael. So, meron siyang plano para sa career ko. Sila yan, si Manny Fernandez and Terry Pido, especially Tito Ronald. And of course, ang unang-unang sasabihin mo sa iyong alaga, huwag ka muna mai-inlove ulit, di ba? Katulad ng parents mo, huwag kang ma-inlove o huwag ka munang Maaga. magbo-boyfriend. Oh, yes. This time with Tito Ronald, huwag kang mag-boyfriend o huwag kang makipagbalikan. Because ito yung tinatahak natin. Ito yung direksyon. Ito yung direksyon Oo, natin. Kasi oo. sunod-sunod na yun Right, hindi ba? right. Nandiyan na yung mga brutal, nandiyan na yung mga ganun. Yes. So sunod-sunod na yung mga leading ladies roles, Right, hindi right. ba? Tapos, di ba?
So pag-ibig na naman, hindi ba? So bumalik na, balikan, di ba? So kamot ulo na lang si Tito Ronald, di ba? Siyempre, pag nakipagbalikan ka, marami na naman don'ts. Ang publicity, ang ano ng publicity, paano mo na naman gagawin, di ba? Alam mo naman, Paano mo i-rectify? paano mo i-rectify, you know, pag-isipin mo ng ganyan, hindi ba? Hindi lang naging matigas yung ulo. Dapat hindi matigas ang ulo. Hindi, actually, hindi lang katigasan ng ulo eh. Maaga kang na-in love. Kasi pag in love ang isang tao, wala silang pakialam. Siguro in other words, to simplify, don't let your heart rule your mind. Correct. Kasi yung puso, yung pakiramdam, lagi nagbabago yan eh. This is why don't trust your heart. Don't trust your feelings because your feelings change. You became a mom at a very young age. Tama, 17? I got pregnant at 17. Kumbaga yung, kahit naman sinong magulang, ang anak ko, magbubuntis at age 17, syempre kahit pa paano, madi-disappoint. But you know what, Mare? Come to think of it, kung hindi ko rin naman pinagdaanan lahat ng mga pinagdaanan ko, I wouldn't be where I am right now, hindi ba? Yun na yung nakaplano sa buhay ko eh. Sabi nga, hindi ba? Sabi nga, nandun pa lang tayo sa sinapupunan ng ating nanay. Alam na ng Panginoon kung ano yung mga ang buhay natin. Alam na niya, nothing surprises Him anymore. Kung ano man yung pinagdaanan ko, it was my story. It was God's plan for me. But He didn't mean to harm me. He gave me a future. At lahat nalusutan mo. Yeah, because He has Yes, always been there. Yes. Kahit hindi ko siya siguro Present nare-recognize noon, head knowledge lang ako, nandyan, pero hindi ko naman talaga siya niyayapos at ini-embrace, no. Kasama ko siya and here I am right now. Siguro kung di mo nga nangyari itong mga nangyari o mga pinagdaanan mo, you are not where you are now. Yes. Which is true. Kasama kasi yung challenges. Habang tayo sa buhay, kasama yung mga pagsubok. So always naman kasi, di ba, sabi niya, in this world, you will have many trials and challenges. Yes. But take heart. Jesus has overcome the challenges. He has overcome the world already. Nung magkahiwalay kayo ni Michael, naandiyan yung tatlo niyong anak. Hindi pa. Maraming times na naghiwalay, nagkabalikan, Okay. Parang ganyan, lang. ganyan. Pare pa kayong mga batang isip at that Yes, time eh. oo. Pero nung magkahiwalay kayo, yung final yung separation nyo, naandyan na yung tatlong anak. Oh yeah, malalaki Andyan na si sila. Ryan, si Jeff, Yes. at saka si AJ, di ba? Malalaki na sila. Na sila. They're all grown up. So has it affected the kids nung magkahiwalay kayo o somehow madali nila ito natanggap? Kasi may mga isip na malalaki na sila. I'm sure hindi nila madali namang natanggap kasi meron din mga issues at that time. Although malalaki na sila, binata na sila. Pero may mga issues pa rin nung time na yon. Ang maganda lang is that hindi nawala yung respeto nila sa tatay nila. Hindi naman nawala yung communication nila sa tatay nila. At siguro merong sama sila ng loob sa amin, sa tatay niya at sa akin, hindi naman nila ipinakita sa amin, kundi tinanggap lang nila kung ano yung nangyayari. But now, what I'm proud of is that my 3 sons, hindi naman sila perfect, but take good care of their families. AJ is doing well in America. He has 2 sons already. And, you know, syempre being the bunso, hindi ba? Siya yung baby, but then, he's his own person. Dumating siya doon ng, I don't know how old he was, pero nag-aral siya na nagbuhay sa sarili niya. Independently, doon. Nagtrabaho siya. But siguro lang, maganda lang din because at that time, nandun pa yung aking kaibigan na si Ana Marin. Doon sa kanya tumira si AJ. So, hindi nawala ng nanay si Parang AJ. ng guidance. Oo. So, the way she guided her sons, ganun din yung pag-guide niya kay AJ. So, kumbaga, hindi ako natakot na mapapariwara yung anak ko because he is in good hands. I know that he's in Pero good for a hands. while, nag-showbiz din siya, di ba? Si AJ, yeah. Oo, Oo, diba? oo, Oo. he's a good actor. Siya lang talaga ang mag-isa ang nagdesisyon na kumawala at namuhay ng mag-isa sa Amerika. Nauna kasi siya mag-artista kay Jeff. So, at that time, siya yung nandun siya sa Click, youth-oriented show ng GMA.
And then, after a while, pumasok si Jeff doon sa kanyang commercial, his very first commercial. Yes. And sa words natin nga, nag-trending siya, no? So everybody's, At super nandun lang, guwapo. puro lahat, Jeff, and Oo. everybody wanted him. Na-overshadow ngayon si AJ. So tapos nagkaroon ng identity crisis kasi kahit na gusto nilang sabihing AJ, yung mga tumataw, mga talent coordinators, or kung sino na nagkakamali, o si AJ, hindi, si Jeff, yung ganon. Hanggang kumonti yung mga offers kay AJ. And so he decided na to leave for the States and to study doon. Which was maganda. Which was maganda because oo, ngayon, maganda ang kanyang trabaho. He's a veterinary technician. Ilang nang apo mo kay Jeff? 3. Tatlo. Kay Ryan? 3. So, 8 na lahat. 8 na lahat. All boys? No, 4 boys, 4 girls. So, sila ngayon ang mga jewels. Yes. Mga treasures. Crowns. Oh, My crowns. Oh, Yeah. diba? Oh. Nung magkahiwalay kayo ni Michael, hindi mo na consider to fall in love again? Nung una, hindi. And then, it's fleeting. Minsan, oh Lord, bakit wala? And then, wala. And then, Hindi mo na hinanap? Hindi na mo na hinanap? Oo. I'm sure may dahilan din kung bakit. Siguro hindi ako po pwedeng may partner, hindi ba? Because I'm very dominante. I'm a strong-willed woman. Hindi mo ako pwedeng sigawan. Hindi mo ako pwedeng taasan ng boses, hindi ba? Masyado ka nang na ano dun sa mga apo mo pati. Di ba? Yeah. Yung mga apo ko, yung mga kasama ko sa bahay, kasi si Jeff and his family nandun sa bahay, di ba? Yun yung mas mahihigpit. Kasi pag naliligo pa lang ako, na-sense na nila yun aalis ako So, nagtatanong na sila, saan ako pupunta? Anong oras ako babalik? So, bakit? Ano yung press con? Ano yung interview? Ano yung ganyan? Bakit ako gagabihin? Ganon. Bakit pag umaalis ako, lagi akong gabi bumabalik? Ganon. But when I say, I'm gonna work, alam na nila yon. I'm gonna work, so gabi ako dadating. Pero pag mga 3 araw nila akong hindi nakikita, bakit ang tagal mong wala? Bakit ang tagal mo bago umuwi? Yung mga ganon. Mari, I have one personal question. Are you friends with your ex-husband? Naman. Okay naman. Okay na kayo. Naman, yeah. Pero if and when there is an offer for you to work together, are you open to it? Wala naman problema. Walang I don't problema. think. Ay, that's good. Well, in fact, birthdays of the grandchildren, yung ganon, we get You're together. Yeah. Are you friends with his present partner? Well, not friends, but we're very civil to each other. Okay. Kilala ko naman siya, kilala naman niya ako, binabati ko naman siya. We're beso-beso naman, ganon. Okay naman that's yan. good. Yeah. We're able to work with the best of the best Yes. directors that we had. Lino Broca, Ismael Bernal, Gil Portes, Chito Ronyo, Marilu Diaz-Abaya, Mario J. De Los Reyes, at Gloris Guillen at iba pa. Sila ba ang naging inspirasyon mo kung bakit pinasok mo rin ang pagdidirect? Actually, noon, hindi ko naman nakita yung sarili ko na magdidirect. Ang nagbigay ng idea sa akin yan ay the late Douglas Quijano. Oh. Noon pa, sinabi na niya na, why don't you try directing? Kasi mahusay kang artista, so mahusay kang mag-direct. Sabi ko, hindi, ba ganyan? Sabi niya, no, why don't you try it? Yung gano'n. It took a while bago ko sineryoso. Kasi hindi ko talaga makita yung sarili ko. But the idea came from Tito Douglas. Isa rin nagbigay ng niyan, si Kuya Germs din, dahil di ba meron pa mga GMA telesine noon, yung mga ganyan. And then Kuya Germs will produce his own telesine, yung ganyan. But the very first break I got was from Lovingly Yours, Helen. Nag-direct ako ng isang episode. And then right after that, nagdire-diretso na. Maalaala mo kaya, celebrated ilang years nila. Basta anniversary presentation, parang they featured 4 actors na pwedeng mag-direct. So, it was si Michael, Joel Torre, and Fanny Serrano, and myself. Pinag-direct kami ng tig-isang episodes. And then, after that, kinuha naman ako ng Tape Inc. Yun. Doon na nag-start lahat yun. Karamihan ng mga dinirect mo, mga top rating, ha? Ay, Diba? I think the by longest the grace of God. the longest series was Villa Quintana. Matagal din yung Villa Quintana. Matagal din yung Kirara.
matagal din yung prima donnas. Tumagal din yung youth-oriented show, Mare, na where sila Barbie Fortesa. Twin Hearts. Twin Hearts, yan. Twin Hearts, right. It was supposed to be an 8-week series lang, pero tumagal ng 2 years yun, Mare. And you started, I think, directing itong Lovingly Yours, 1980? Tama? Parang ganun. Siyempre, nasa liga ka na ni Lourdes Guillen, actress na director at the same time. Yeah, pero yung, Oo. yung nagawa niya, mga Oo. achievements Yes, niya, no, oo. malayo. Yung body of work, pwedeng hindi pa magka-level, pero I'm hindi. more on TV kasi. Yes. Yung pagiging director at pagiging actress, totally magkaiba yan. Magkaibang weight, magkaiba yung energy na kailangan ilabas mo. Saan ka mas nahihirapan? Nung before, lagi kong sinasagot is sa pagiging director. Parang lahat ng decisions nasa iyo. Kailangan meron kang opinion sa lahat ng bagay. Direct, hindi po dumating yung talent na doktor. Ano pang gagawin natin, di ba? So, ang decision sa'yo, kumuha ka na lang dyan. Direct, malilate daw po si ganito, pero siya po yung first setup natin. So, pwede po bang ito na lang ang unahin natin, yung ganon. Yeah. Kung meron man kailangan i-revise sa script dahil i-a-adapt mo doon sa location, kasi wala namang, let's say, sa bahay. Sa script, merong bar. Doon sa location sa bahay, wala namang bar, di ba? So, tatanong nila, paano natin i-revise yan? Saan natin gagawin? Ang decision, ilagay natin sa patio, ilagay natin sa porch, ilagay natin sa veranda, o sa mga ganon. Being a director is talagang mind-stressing. Stressful sa utak yun. Physically draining, kasi you have to go back and forth to the set, to the OB van, yung ganyan. Nung bata-bata ako, Mare, kung 30 sequences yung isushoot namin for the day, times 2 yon. Because from the OB van, I would go down to the set, and then give instructions, ganito, ganyan, mga blocking nila, ganyan, and I will go back for one sequence. So, 2 na yon. So, 60 times, I would go back and forth. 60 Magandang times. exercise yun, Mare. Magandang exercise yun. Nung medyo tumatanda na ako, medyo, 5 sequence, pwede nating i-block. Pero yung pag-artista, since yun naman yung unang-una kong... Your passion. No? Yeah, my passion. You just relax. Very relaxing, you know. You can build relationships with your co-actors, diba? Masaya kayo in the dressing room. Bili kayo ng pagkain, kain lang kayo doon, kwentuhan kayo doon. And then, pag hindi ikaw yung kinukunan, after mong memorizein yung dialogue mo or hindi pa pinamemorize yung dialogue mo, tulog ka muna. Sa edad ko ngayon, mas relaxing siya. Kaya, mas umaarte ako ngayon. Yung pagiging director, Mare, may hangganan yun. May retirement yun. There would come a time that you won't be able to handle it physically and mentally because you want to relax and you just don't want the stress that it gives you. I'm talking about when you're gonna direct telesines and series and mga ganyan. Siguro kung pelikula, mas relax din naman yung pelikula. Pwede. Mas slower ang pacing. Mas slower ang pacing. Although, parang konti na rin yata yung number of shooting days sa pelikula ngayon, di ba? Yes. Kasi parang budget constraint din. Mas relaxing siguro yung pelikula. Kung magdidirect ako ulit, I would rather direct a movie. But then, maintain acting. Sa acting naman, walang retirement. Hanggat nakakagalaw ka, hanggat nakaka-memorize ka, kaya pa ng katawan mo, then pwede pa. Diba si Tita Anita Linda, before she passed, nakasama ko pa siya. We did a movie pa when she was 94. Circa, directed by Adolf Ali. Yes. Dinidikta lang sa kanya ni Adolf yung dialogue. You know, kaya niya pa. It's difficult, pero kaya niya pa. Kaya lang, you know, at 94, di ba? Dapat retired ka na, but ay pwede pa. You can Even do the it. late Tito Eddie Garcia. Kahit sila Tito Robert Arevalo, Yes. Tita Gloria Romero. Right. Basta po pwede pa, basta kaya pa ng katawan. Kung i-rewind ang buhay mo, anong parte doon gusto mong balikan? Siguro yung earlier part, kasi yun yung nag-shape yung today eh. Siguro iba ako nun kung hindi ako naging rebellious or disobedient, kung whatever you want to call it. Naging masunurin ako. I do not know
kung ano yung suma total ngayon. Baka ibang-iba ka as you are now. Maybe. I didn't finish college because I got pregnant. Nahiya na akong pumasok sa eskwela kasi lumalaki na yung tiyan ko. Kaya na-halt yun. If sumunod ako sa magulang ko, isinantabi ko muna ang pag-ibig at pagre-rebelde at nag-focus ako sa aking pag-aaral, sa aking kinabukasan. Siguro, natapos ko yung college ko, nakapagtrabaho ako or whatever, hindi ba? And at the same time, mas meron akong alam. Kasi ngayon, ang alam ko lang naman umarte at mag-direct. Hindi ko na nga alam yung mga pagganyan sa computer. Sa mga Parang relate editing, ako. buti na lang. May mga telepono at may mga apps na ganyan na pwede ka mag-edit na ganyan. Yes, At least yes, kaya yes. ko pa yung gawin. Pero kung siguro yun, first part ng buhay ko, yung aking formative years, yung mga ganyan, may teenage years, yung ganyan. Kung matino siguro ako na, it's gonna be different now. Maybe I'm more successful. I'm producing shows, maybe I'm, Pero iba ang plano ni God eh. iba, I have to go through that Yes. because of my disobedience. Not only to my parents, kasi, di ba, honor your parents so your life may be good. Or you live a long life. And that's not the exact verse, pero it's one of the 10 commandments. Honor your father and your mother so you may live well. Siguro mas maganda kung naging masunurin ako. Sigurado ako ibang direction yun eh. I'm sure ibang Oo, direction. ibang direction yun. Yun yung maganda. It's a good naman siguro, wisdom thought for the kid. Lalo na yung mga bagong henerasyon ngayon. Yeah. Huwag kayong magmamadali. Yan yung sinasabi ko sa aking mga anak-anakan sa industriyang ito. Lalo naman yung mga bago na in love. I will not name names. Pero kung mapanood nila ito, alam nila yon. Alam mo, marami akong yung mga young talents, yung mga young artists na they speak highly of you. Ikaw pa daw yung lumalapit sa kanila, yung pagiging caring mo, pagiging motherly mo sa kanila, tapos yung pagbibigay ng advice, hindi ka raw maramot sa ganon. Di ba? Wow, thank you. Diba? Thank you. Yes. Kasi feeling ko suplada ako. Ay, hindi. Pero mare dun sa almost 6 decades or almost 60 years in this business, what are the 6 highlights ng career mo? Siyempre, yung aking panganganak. Of course, oo. Tatlo yun. Oo. Tatlo Oo. na lang. Oo. Hindi, isa lang yun. Aswan lang yun. Yung pagiging artista ko, yung nakuha ako sa audition ng Leia Production, one of the highlights yun because that one changed everything. Ito yung 8 years old ka? Yung 8 years Okay, old ako. okay. The next one, siguro yung nilaunch ako ng Regal Films. It changed the whole thing. It changed my life. Kasi leading ladies, yung mga ganyan na. Number 4, accepting the Lord Jesus Christ in my life as my Lord and Savior. Sinasabi ko yun pagkasunod-sunod Yes. na event sa buhay ko. Kasi doon mo lang siya totally in-embrace. And then, number 5, nahiwalay na sa akin yung mga anak ko. Naging Sila. independent na. It was the first time na nawala sila sa akin. And number 6, pagdating ng mga apo ko. Hindi mo sinama sa highlight yung unang na-inlove ako. Hindi ba highlight yon? Hindi na. Hindi na. Anyway, Mare. Hindi na. Nandun naman yung Akala ko mga yun ang anak ko, number eh. 1 eh. Hindi kasi pinagdaanan mo yun eh. Oh, Diba? yeah. Pero hindi na siguro. O sige, Mare. Hindi na kita pipilitin doon. In this industry, meron kayong masasabing closest to friends na talagang regardless kung showbiz or non-showbiz, meron talaga kayong tinitreasure or kinikip na small group of friends. Sino-sino mga to? Si Ami Austria, si Lorna Tolentino. Yun ang members niyan. Ami, Lorna, Sandy Andulong. Sandy Andulong. Siyempre, nung buhay si The Boy, kasama si The Boy dyan, Yes, hindi ba? yes. Nung buhay si Jay, kasama si Jay dyan. Ngayon, dahil si Ami ay different ng asawa, si Duke, siyempre kasama siya dyan, okay? Tapos si Sandy, si Christopher De Leon, si Edgar Mortiz. Oh, talaga? Of course, his wife, si Millet. Okay. And then nandiyan si Isabel Rivas, si Pip at si Lynn, Loris Guillen, Oo, and correct. Johnny Delgado, Oo. yung ganyan. Si Yes. Inme, nag-forgets ako. Sino?
Fanny Serrano. Alaka, oo. Diba? Well, Rest in peace. Oo. of course, Yes, Tita he's in Fanny. heaven. But Yes. si Fanny Oo Serrano. naman. Oo. Yeah. Oo. Na para Okay. kayong pinagbuklod lahat Oo. because of him. Yeah. Parang siyang pinakasentro eh. Oo. Pero siya ang pinakasentro nyo, di ba? Yeah. Oo, si And of TF. course, meron pa rin ibang members doon Oh, na yes. hindi na artista, Yes, no? yes. Like sila Telly, mga Yes. ganyan. Oh, Telly, hi. Yun, si Telly. Kilala Oh, mo si Telly, of Telly. course, yeah. yes, si Arnel, yes, yung oo. mga ganyan. Pero may inner circle pa yung legends na yan kasi meron Bible study group. Not all of us are there, pero nandun sa Bible study group. Na up to now, talagang Yeah, intact yung pagkakaibigan nyo. More than 20 years. Closer than a friend. We're Correct. family. Ayan yung pag merong, tahimik ka, bakit gano'n? Bakit tahimik ka? Okay ba? Yung ganyan, yun na, nagkakamustahan talaga. Lahat sila concerned. Mm, Lahat lalo- kayo concerned sa isa't isa. Yes, lalo na si Ami na may lang yan, tawag agad yan. Ano nangyari? Ganyan. And then, I'll pray for you, yung ganyan. Yan, yan. We pray for each other. Yeah. Yan yung kaibigan na, mga kaibigan. Totoong kaibigan. Yan yung for better or for worse. Yan yun. Ang tagal nyo nang magkakaibigan. Grabe. Sobrang Eh, tagal. grabe. Guys, kung may nakalimutan ako, hindi ko inanuhan. Dapat lang maalala ko. Alam mo na, di ba? How do you want to be remembered? Before, alam mo, Mare, lagi yan natatanong sa akin. And this was my answer noon. I just want to be remembered as a very good actress. Oh, yes. Na kapag pinanood yan, mga nanay, mga tatay, mga sa mga anak nila, yan ha, tingnan mo yan ha. Magaling na artista yan. Ganyan, maraming awards yan. Yun yung lagi ko sinasagot. Ganun. Ano I na want to ngayon? be remembered as a very good actress. Ngayon, I want to be remembered as an obedient daughter of God. Wow. Amen to that. Totally nabago. Nabago na Totally siya. nabago. Totally nabago na O, siya. pati yung pananaw mo sa buhay. Yes. Oo, oo. di ba? I just want to be remembered as a child of God. Mari, take this opportunity to invite everyone sa movie nyo. Yes, mga kaibigan. Maraming salamat po at nandito ulit ako sa TikTok ni Tita Astor. And I want to take this opportunity para imbitahan kayo sa aming pelikula, Love Ngo. Love Ngo. I play the mother of Gerald Napoles. It's a fun movie, pero fun movie na merong tama sa puso. Hindi lang ito basta katatawanan lang, meron kayong mapupulot na lessons in life dito. And I assure you that you would enjoy the movie. Directed by Daryl Yap on June 3, right? I'm right, June 3. Thank you so much. At sana po ay patuloy niyo suportahan ang pelikulang Pilipino. Maraming salamat po. And of course, your message to everyone. Bukod sa pag-i-invite, lalo na yung mga kabataan ngayon. Know God, know the Lord, kilalanin ninyo si Jesus Christ because mahal na mahal niya tayong lahat. God loves us. He gave His only begotten Son to give us eternal life. John 3:16. You find time to read the Bible and you find time to know about Jesus Christ because Jesus loves you. Amen. Yun lang. Ayoko namang maging And of preacher course, dito. Mare. I just want to thank you, Mare, that all these years we've been friends. All these years, I know that you've been supporting me. Isa ka sa mga love ko, alam mo yan. Alam ko. And of course, I just want to let you know that when I heard your name dun sa press con natin, parang it gave me a sense of relief. Tita Astor is here. Oh, and I went backstage para Yes. lang batiin kita. Yes, diba? that's right. Yeah. Oo naman, And so, syempre. thank you. Thank you, Mariko. Thank you so much. Oo, thank you, so Mariko. much And of for course, everything. I'm also so blessed having you as my friend through the years. Through the May years. common friend tayo, si Tito Ronald Constantino. Tito Ronald, we miss you. And we Yes. love you, of course. Yes, Oo, yes, diba? Tito Ron. O, at sa lahat ng mga The Legends, ng mga mahal ko rin yon. May kumari na si LT, and of course, the late
paring The Boy, Yeah. everybody, lahat yan, love ko yung mga yan. Deserve nyo ang isa't isa. Again, congratulations and good luck on your movie sa June Thank 3. you. Thank you for Oh, having me here. it's my pleasure, Mare. Hanggang sa ulitin pati. Yes. Sa susunod, alam mo, mamaya sa ibubulong ko na lang. Baka magkaroon pa sila ng idea. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland. Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes, Nessa Sila Salon for my hair and makeup, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpul Joyce Furnitures, maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy. Thank you so much to Sunny Dumalaon of PESMS Events Management, Studio Manila. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Hanggang sa muli mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.